Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Kung kailangan niyo pala ng DJ sa event, sa club, sa bar, email niyo lang ako sa bio ko mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, tungkol sa community ng mayaman or market ng mayaman. Iisa lang po yan mga kanegosyo, para hindi lang kayo malito kaya ginawa kong community. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, ito yung mga bagay na hindi ko pa alam nung nagsisimula ako magnegosyo. Kaya tapusin mo tong video na to. Kung nagninegosyo ka naman na, ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Dahil wala ka sa community ng mayaman. Community. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, kung saan malapit ako ah, kung saan ako graduate ng college, which is sa TIP Cubao. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo. At nagkataon, ang community na pinaglilingkuran ko is mga college student. Pag sinabing mayaman, ibig sabihin may pera. May community ng college student na nagtitipid or may community ng mahirap. Hindi ko sila inaano na mahirap literal. Sila yung masa mga kanegosyo. Ang lagi mong pipiliing community, yung may pera or may pambili ng produkto mo kahit mark-upan mo pa ng malaki. Basta malupit yung serbisyo at produktong binibenta mo. Meron silang pambayad. Walang problema na maglingkod ka sa community ng mahirap or masa. Kaso walang pera dyan mga kanegosyo. At hindi ka makapag-mark up ng malaki kapag nasa community ka ng masa. Kaya may nakapark na mga kotse dyan mga kanegosyo. Pag sinabing community, halimbawa, may community ng mga may-ari ng Honda Civic, specific na brand ng Honda. So lahat ng may-ari ng Honda Civic, meron silang samahan or club. Na halimbawa kapag nagkaroon ka ng kotse, parang gusto mong sumali sa club nila. So, consider siyang community. Pare-pareho yung kotse nila, pareho-pareho ng brand. So, community yun mga kanegosyo. Kaya, example ko na may mga coaching naka-background sa video ko. Yan yung best example ng community. So, may community din ng mga may-ari ng kotse na nagtitipid or masa. Parang, ano ba yung, basta, hindi sila ganun na kalaki na gumastos. Pero may kotse sila halimbawa. Ang lagi mong pipiliing community, yung may pera. Na kahit bentahan mo sila ng halimbawa sa sunglass, benta mo sila ng sunglass na nagkakahalaga ng 1,000, bibili nila. Pero gagawin mo yung sunglass na yun para lang sa community ng mga may-ari ng Honda Civic. So yun yung value. Halimbawa lang yun mga kanegosyo. Ginawa mo lang siya para lang dun sa community na yun. Hindi community yung nasa foot traffic ka, walang community yan eh. Masa yan, kinukonsider ko yan na masa. Yung foot traffic, kahit sino dumadaan. Although may benta, oo, kahit sino. Pero mas better na kung yung community yung pinagbebentahan mo or kung pinaglilingkuran mo. At example ko, tulad ng sa akin mga kanegosyo, ang pinagsisilbihan ko, community ng college student na may pera. Halimbawa, sa sigarilyo, mas mahal ako ng piso. Kung yung community,
Kung community na pinaglilingkuran ko, mas mahal ako ng piso sa kabilang sari-sari store halimbawa. Kung yung community na pinaglilingkuran ko na mga college student nagtitipid, automatic yun sa kabila na bibili kasi mas mahal sa akin. Kahit malupit pa service ko. Walang masama doon kasi limited lang naman talaga yung pera nila. Pero kung ang community yung pinaglilingkuran ko may pera, kahit mag-mark up ako ng piso, automatic, basta malupit ang service ko mga kanegosyo automatic sa akin pa rin bibili kahit mahal ako ng piso sa kabilang tindahan. Kasi yung piso na yon, yung markup na piso na yon, mas nagagamit ko yon. Kumbaga yung kita na yon, importante yon mga kanegosyo para sa pagpapalaki ng negosyo. Yung markup. Dahil nasa community ka ng may pera. Focus in one, community ng mayaman mga kanegosyo. At i-scale up natin yan sa level 2. Kaya kailangan mong mahanap kung nagsisimula ka pa lang or kung nalulugi yung negosyo mo ngayon, kahit naka-focus in one ka pa nga mga kanegosyo Halimbawa, ano mas importanteng mauna? Produkto o yung community na paglilingkuran mo? Yung tipong gagawa ka muna ng produktong siomai, alam mong masarap, naka-focus in one ka lang, pero ang pagbebentahan mo yung nagtitipid na community, possible na malugi ka pa rin. Pero kapag inuna mo yung community na wala ka pang produkto nag-give value ka muna sa kanila, nagturo ka muna siguro, basta nagbigay ka muna ng value sa community na yon. Automatic kahit anong produkto susunod na lang yun Basta nauna mo yung community paglingkuran. Yung product susunod na lang kung ano yung gusto nila. Hindi gawin mo, bibili nila yon. Wala naman silang problema sa markup mo kung malaki yan o hindi. Kasi napagsilbihan mo na sila, kilala ka na nila. So kapag nag-focus in one ka, nasa community ka ng may pera, automatic i-scale up mo na sa level 2 yan mga kanegosyo. At syempre, original content. Kaya kung umabot ka man sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman tong video ko. Like mo na rin tong or heart mo na rin to mga kanegosyo. Kung may mga tanong ka, comment ka lang sa baba. Bilang negosyante kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace. Peace.